Pati ako, sobrang nagulat. Nanlaki ang mata dahil hindi ko akalaing totoo ito. Mga kaibigan, ito na ang hinihintay ng lahat. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, galit na sa kahirapan. Kaya naman, tinoto na para iangat ang bansa at mga kritiko magpapakumbaba dahil dito. Halika, atin itong tingnan mga kaibigan. Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Pero kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. These service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance. We are particularly proud that several of these contracts mark firsts for our nation, including the world's first competitive bid for native hydrogen and the first co-managed petroleum projects with the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. These milestones show how innovation and inclusion can move hand in hand in shaping our energy future. Pati ako sobrang nagulat. Alam mo yung akala mo fake news lang, pero nung narinig ko mismo sa Malacanang, nanlaki talaga ang mata ko. Hindi ako makapaniwala. Pero nangyari na nga. Ito na yung hakbang na matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Hindi lamang basta-bastang kontrata ang napirmahang petroleum service contracts ni PBBM noong Miyerkules. Bukod kasi sa may mga ultra-bilyonaryong Pilipino at banyaga ang kabilang sa mga kumpanyang binigyan ng kontrata, isa rin ito sa mga posibleng kunan ng enerhiya ng bansa. Sabi nila, puro pangako lang daw. Sabi ng iba, puro salita lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, ibang usapan na to. Bakit? Dahil galit na siya. Hindi sa tao, kundi sa kahirapan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of 8 service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Unlocking over $200 million in investment, these service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance. At sa ating mga kababayan, nagsisikap ang pamahalaan sa pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng likas na yaman ng ating bansa upang ito'y mapakinabangan ng bawat isang Pilipino. Together, let us power a bagong Pilipinas that stands on its own, secure in its energy, strong in its economy, and steady in its commitment to future generations. Tinodo na ni PBBM 8 kontrata para sa kinabukasan. Hindi ito basta proyekto, hindi ito press release lang. Ito ang 8 bagong petroleum service contracts o PSCs, ang pinakamalaking oil exploration deal sa kasaysayan ng bansa. Pero teka, hindi lang yan. Hindi lang ito tungkol sa langis. May hydrogen pa. Oo, tama ang narinig mo. Native hydrogen. Isang malinis, zero carbon energy na ngayon palang pinapasok ng Pilipinas. At oo, pinag-aagawan ito sa buong mundo. Pero ngayon, meron na tayo sa Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, these service contracts represents our continued efforts to attain greater energy security, therefore economic stability and self-reliance. Ang ibig sabihin, habang nagmamahal ang gasolina, habang lumulubog sa presyo ang mga Pilipino, may ginagawa na ang gobyerno para hindi na tayo palaging aasa sa dayuhan. These service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance. Pero bakit ngayon lang nangyari? Matagal na tayong umaasa sa imported oil. Halos 99.68% ng ating petroleum galing abroad. Kaya tuwing tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado, sino ang unang tinatamaan? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. But this time, iba na. PBBM wants to break the cycle. Kaya 12 bilyong piso ang halaga ng mga investment na papasok sa loob ng 7 taon mula Sulusi, Cagayan, Cebu, Palawan hanggang Central Luzon. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon para maging energy independent ang Pilipinas. Therefore, hindi lang trabaho ang mabubuksan, kundi pag-asa.
At sa ating mga kababayan, nagsisikap ang pamahalaan sa pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng likas na yaman ng ating bansa upang ito'y mapakinabangan ng bawat isang Pilipino. Together, let us power a bagong Pilipinas that stands on its own, secure in its energy, strong in its economy, and steady in its commitment to future generations. Pero may mas nakakagulat pa, hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. May kasamang kasunduan rin kasama ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ibig sabihin, maging ang Mindanao na matagal nang nahuhuli sa pag-unlad ay magkakaroon ng bagong simula. Isipin mo yun, petroleum exploration sa Sulusi, trabaho para sa mga taga-BARM at pagkakaisa sa pag-asenso. Hindi lang Manila, hindi lang Luzon, buong bansa aangat. We are particularly proud that several of these contracts mark firsts for our nation, including the world's first competitive bid for native hydrogen and the first co-managed petroleum projects with the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. These milestones show how innovation and inclusion can move hand in hand in shaping our energy future. At dito papasok ang hydrogen, ang lihim na sandata ng kinabukasan. Ngayon pa lang, ang mga bansa tulad ng Japan at Germany nag-uunahan sa hydrogen energy. Pero ngayon, kasama na ang Pilipinas sa race na yan. Sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos, hydrogen holds immense promise for our country and for the world. Therefore, hindi lang tayo humahabol, nauuna na tayo. Ang dalawang hydrogen contracts sa Central Luzon awarded sa Coloma Incorporated mula United States ay patunay na ready na tayo para sa clean energy era. We are venturing into the exploration of hydrogen, a clean, zero-carbon source of energy that holds immense promise for our country and for the world. Kaya pala galit na si Pangulong Bongbong Marcos sa kahirapan. Galit siya sa kakulangan ng trabaho. Galit siya sa taas ng presyo ng gasolina. Galit siya sa kawalan ng oportunidad sa mga probinsya. Pero imbes na magalit sa salita, kumilos siya sa gawa. Tinodo na niya ang energy plan ng Pilipinas para hindi lang Metro Manila kundi bawat Pilipino mararamdaman ang asenso. At sa ating mga kababayan, nagsisikap ang pamahalaan sa pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng likas na yaman ng ating bansa upang ito'y mapakinabangan ng bawat isang Pilipino. Ang mga kritiko, magpapakumbaba na lang. Sila yung nagsasabing walang mangyayari. Sila yung mga laging kumukontra sa ating Pangulo. Ngunit tila ngayon ay tahimik sila kasi ito na yung hindi nila inaasahan. Ito yung moment na mapapaisip ka. Grabe, totoo nga. Gumagalaw na talaga ang bansa. Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Pero kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Lahat ng sinasabi noon hanggang plano lang, ngayon kontrata na. Lahat ng pangarap para sa murang kuryente, mas maraming trabaho at sariling yaman, nagsisimula na. Therefore, kung dati duda ka, ngayon na ang panahon para umasa. Hindi dahil sa pangako, kundi sa konkretong hakbang. PBBM is done talking. Ngayon, gumagawa na siya. Habang umaangat ang Pilipinas, habang nakikita natin gumagalaw ang pamahalaan at lumalakas ang ekonomiya, may mas malalim na katotohanan hindi dapat nating kalimutan. Walang tunay na pag-unlad kung hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Dahil oo, pwede tayong umunlad sa material na paraan, pero kung ang puso natin ay malayo sa ating Panginoong Kristo, kulang pa rin ang lahat. Ang araw ng pagsubok tulad ni Job. Naalala mo ba si Job sa Biblia? Isang lalaking matuwid, masipag at pinagpala, pero dumating ang panahon na wala lahat sa kanya, kayamanan, pamilya at kalusugan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya sumuko sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Job 42 verse 10, at pinanumbalik ng Panginoon ang kaayusan ni Job nang siya'y manalangin para sa kanyang mga kaibigan at dinoble pa ng Diyos ang lahat ng dating tinatamasa niya. Kita mo, ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng pag-ibig, biyaya, awa at katarungan. Kahit sa pinakamadilim na sandali, siya ang may huling salita. Ang ating Panginoong Diyos ang may huling salita. Kahit sa mga panahong akala nating walang pag-asa, siya pa rin ang nagbibigay buhay. Kaya naman kaibigan, kung sawa ka na sa bigat ng buhay, kung parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta, kaibigan, ito na ang oras para lumapit sa ating Panginoon Hesus.
Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging mayaman o matalino. Ang kailangan mo lang, isang pusong handang sumuko sa Kanya. Sapagkat sinabi niya sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ating Panginoon Hesus ang tunay na enerhiya ng buhay. Hindi langis, hindi ginto, kundi ang Kanyang pag-ibig na hindi nauubos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong pag-asa na ibinibigay ninyo sa aming bayan at sa aming mga puso. Salamat sa mga lider na ginagamit ninyo upang iangat ang Pilipinas. Pero higit sa lahat, salamat dahil sa gitna ng pagbabago, nariyan po kayo. Tapat, maawain at makatarungan. O aming Panginoong Diyos, tinatanggap ka namin sa aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Linisin niyo po kami at turuan mo po kaming magtiwala sa iyo. Kahit sa oras ng pagsubok, gaya ni Job. Gabayan niyo po ang aming bansa, ang aming mga pinuno, at ang bawat Pilipino na naghahangad ng bagong bukas. At kami po ngayon ay lumalapit na sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at pagtanggap sa amin na kahit po kami ay makasalanan. Salamat po na binibilang niyo po kami bilang inyong mga anak at patnubayan niyo po kami at pakaingatan po kami. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at sa pagliligtas sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking